Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Ang tagapamuno po ng ating banal na misa ay si Reverend Father Lino Nicasio, SVD. Isang panibagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan, ang katawan ni Kristo. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay na umawit. Araw ng Pentecostes, ang pagbaba ng Diyos Espiritu Santo sa atin at sa buong simbahan ay isa sa mga pinakadakilang kapistahan ng simbahan. Kaya malakas na papuri at palakpak sa Diyos Espiritu Santo. Espiritu ng poong Diyos, lumukob sa sansinukob at sa tanang kanyang sakop, dunong niya ay pumuspos, Alleluia ay ihandog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misang ito sa dakilang araw ng Pentecostes, at nang tayo maging marapat sa kanyang mga kaloob o gifts of the Holy Spirit, saglit nating patahimikin ang ating budhi at humingi tayo ng kapatawaran para sa ating mga nagawang mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan ng Pentecostes. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy na nananatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at manaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y sungguhin, ang tanay mong baguhin. Espiritu mo'y sungguhin, ang tanay mong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y sungguhin, ang tanay mong baguhin.
Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y subuhin, ang tanay mo'y mabuhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y subuhin, ang tanay mo'y mabuhin. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Awit tungkol sa mabuting balita. Sabay-sabay po tayo. Halina Espiritu, sa sinag buhat sa iyo. Kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming lubog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob, gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat dito at online. Muli, palakas na palakpak at pagbati sa Diyos Espiritu Santo. Paulit-ulit kong binanggit kanina, dakila ang araw na ito. Sapagkat ito ang tinuturing nating kaarawan ng ating Santa Iglesia, birthday of the Church. Ang pagbaba ng Espiritu Santo naging hudyat upang simulan ng simbahang itinatag ni Kristo ang kanyang dapat gampanan, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At kinakailangan ang Espiritu Santo sapagkat dakila rin ang papel ng Espiritu Santo. Uulitin ko ang paliwanag. Ano ba itong Espiritu Santo pinag-uusapan? Espiritu Santo. Noong una, ang tawag natin dito ay Holy Ghost. Kaya nga nung unang panahon, yung ating ang paaralan sa ating katapat, Holy Ghost College. Pero ngayon, Holy Spirit College. Ghost, pag sinabi nga naman ghost, nakakatakot. Ano yung ghost? Kanyan, multo. Ang ibig sabihin po nito ay ang Diyos ay iisa. Subalit tatlo sa pagka-persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at ngayon, Diyos Espiritu Santo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Iisang Diyos. Although we say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo sa pagkapersona. Yes, hindi natin mauunawaan yan. Darating ang araw, pag tayo nasa langit na unti-unti, maliliwanagan tayo sa mga bagay na ito. Subalit sa araw na ito, Pentecostes, ang pagunita sa pagbaba ng Espiritu Santo. Nag-iba ang atmosphere, ika nga. Nag-iba ang saloobin ng mga alagad at mga apostol sapagkat ang ipinangako ng ating Panginoon ay ipinadala na niya. Napakahalaga ng pangakong ito. I will send you the Spirit, the Advocate. Ipadadala ko sa inyo mula sa Ama. Napakahalaga
ng papel ng Espiritu Santo. Sa aming pong samahan, sa aming founder, St. Arnold Jansen, nandun ang kanyang stained glass window sa taas, sa likod. Nakita ng aming founder ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Kaya ginawa niyang cornerstone, ika nga, ang debosyon sa Espiritu Santo. At dahil diyan, nagtatag siya hindi lamang ng Society of the Divine Word, kundi dalawang kongregasyon to honor the Holy Spirit, the Sisters Servants of the Holy Spirit. Sila po'y naririto ngayon. Congratulations sa inyo. Palakpakan natin ang mga kapatid naming Madre, Sister Servants of the Holy Spirit. At ang pangalawa, ang tawag sa kanila, Blue Sisters dahil sa kanilang abitong blue. At ang pangalawa ay ang Sister Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration, otherwise known as the Pink Sisters dahil sa kanilang abito. At tagubilin po ng aming founder sa mga kapatid naming Madre under the title of the Holy Spirit. Ipagdasal ang SVD. Suportahan ang Society of the Divine Word at ang papel ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga, hayaan po ninyong i-highlight ko ang ginagawa ng Espiritu Santo at bakit natin siya kailangan. Ayon sa aking pananaliksik, una, the Holy Spirit gives power. Lakas. Maya't maya, maririnig nyo, uy, uminom ka nito. Maganda itong food supplement na ito. Nagdadagdag ito ng lakas, nag-aalis ng fatigue, pagod, nagpapasigla. Yan ang role ng Espiritu Santo. Nagbibigay ng kapangyarihan, gives power. Power to be true Christians, power to be true Catholics. Huwag niyo ako mamasamain, pero sasabihin ko ito. Ako'y namamangha sa napakabilis na paglaganap ng Islam. Bilyon-bilyon na sila. Mahigit pa sa Katoliko. Ngayon, tanungin ninyo, bakit kaya? Napakasigasig. Allahu Akbar. Napakasigasig. Mag-Muslim ka. Mag-Muslim ka. Mag-Muslim ka. Hindi nahihiya. Sa bawat pagkakataon, mag-Muslim ka, mag-Muslim ka. Katulad ng iglesia. Subukan mong mag-asawa ng isang iglesia. Subukan mo. Kung hindi ikaw ay pabibinyag sa iglesia, hindi sila papayag na hindi ka magiging iglesia. Subukan mo. Mag-asawa ka ng iglesia. Yung ibang mga relihiyon, yung ibang mga denominasyon, na kumisa may kapatid kayo, may kamag-anak kayong born again o protestante, pag kayo nag-reunion, birthday party, sumama ka naman dito sa aming Bible study, sumama ka naman dito, umantad ka naman nito, umantad ito. Ang Katoliko, meron kayong Bible study, di ko nga alam, ano yun? Ano yun? Meron ba kayong mga activity? Wala. Simba lang kami. Pagkatapos, wala lang pakialaman. Sumimba ka sa born again. Sumimba ka sa mga protestante. Maghapon ka doon. Ayaw mong umuwi. Kasi enjoy ka sa singing, sa powerful preaching, at sa dami ng mga activities. Pero sa Katoliko, yeah. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng inspirasyon. Huwag mong ikahiya ang iyong relihiyon. Huwag mong ikahiya ang iyong pananampalataya. Sugod, mga kapatid. Bakit pa huhuli ka sa Islam? Bakit pa huhuli ka sa ibang mga kulto at kung ano-no? Bakit? Nakakahiya pa ang maging Katoliko? Bakit sinisekreto mo? The Holy Spirit gives us
power. Ang isa pang ginagawa ng Holy Spirit, the Holy Spirit is our helper. Our helper. On a personal note, ang mga kapatid ko po ay mga senior citizen na sa Kalapan. Taga-Kalapan po ako. Ano po ang himutok nila, lalong-lalo na ng aking hipak na nasa mga 70s na kami. Father, pagdasal mo naman, makakuha kami ng katulong, kasambahay. Ang hirap po. Ang hirap ng walang katulong. Ang hirap ng walang kasambahay. Lalong-lalo na senior citizen na sila. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit will help us and remind us, help us to remember the truth that Jesus says. Love one another, forgive one another, have joy and peace for one another. The Holy Spirit will help us. Not just at this time or that time, but all the time. Yung mga kasambahay, mga tulad, ma'am, ate, uuwi mo na po ako ha, kasi po yung aking nanay, uuwi yan. Hindi na babalik yan. Ate, pwede po ba mag-advance? Kasi po ganon-ganon, oo. Hindi na babalik yan. Pero ang Holy Spirit, our helper, is with us at all times to help us. Tawagan mo lang. Karamihan sa atin, hindi natin alam na meron parang Holy Spirit na ganyan na pwedeng tawagan. Kaya matami awit, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yan ang pinalalaganap ng mga Holy Spirit sisters. Yan ang kanilang tungkulin. Ipalaganap ang Holy Spirit. Ipakilala ang Holy Spirit. Ganyan din ang mga SBD. So, the Holy Spirit gives power. The Holy Spirit is our helper. Third, the Holy Spirit is our intercessor. Pag may kaso ka, ikaw pa mismo ang lalaban sa korte, sa kalaban mo. Hindi ka naman marunong sa abugasya. Anong gagawin mo? Hahanap ka ng magaling na abogado, advocate, para tumulong sa iyo, ipaglaban ka. The Holy Spirit is our intercessor. He fights for us against the evil one. He intercedes with us with the Father. Ayun, intercessor. To pray for us. Because Jesus says, sometimes we do not know what to pray for. Sometimes, mali ang pinagdadasal natin. Ginto, salapi, kapangyarihan. Ginto, salapi, kapangyarihan. Ay bakit hindi ang pagsisisi sa kasalanan? Ba't hindi ang pagpapatawad? Ba't hindi ang magandang pakikitungo sa kapwa? Bakit hindi ang pagiging malapit sa Panginoon Diyos? So the Holy Spirit is our intercessor, praying for us. And lastly, the Holy Spirit is the giver of gifts. The Holy Spirit is the giver of gifts. Jokingly, gusto ko sabihin, gusto niyo yung regalo, manghingi kayo dyan sa mga madre. Yung mga madre ng Holy Spirit yan, the giver of gifts. Joke only. Of course, they will give you prayers. They will give you inspiration. The Holy Spirit gives gifts. According to the Bible, gifts of healing. Sa dami ng may sakit ngayon. Naku po. Prophecy, tongues and interpretation, word of knowledge, word of wisdom, working of miracles, discerning of spirits, and other gifts. Ang mga Katoliko, kakamot lang sa ulo, meron pala mga ganyan. Talangin mo ang born again. Matagal na namin alam yan. Talangin mo mga protestante. Ay nako, memoryado namin yan. Ang mga Katoliko, meron palang ganyan. Pakiulit nga. Meron palang ganyan. Hindi namin alam yun. So the Holy Spirit
gives us gifts, but especially gifts of joy, peace, love, mercy, understanding. Ang gaganda ng mga gifts na yan. And they are all available for us. All we have to do is ask. Parang may account ka sa bangko, tatawagan ka ng bangko, hindi na po nagagalaw ang inyong account nito, napakalaki na po. Bakit hindi po ninyo ginagalaw? Eh, meron ka palang account sa bangko, eh hindi mo ginagamit. Milyon. How much more the gifts of the Holy Spirit. Nakatambak na pala doon. Hindi natin ginagamit. Kaya pala tayo patuloy na masungit. Patuloy na madaling mawala ng pasyensya. Mahirap magpatawad, madamot. Kasi hindi natin wini-withdraw yung mga gifts of love, joy, peace, understanding, forgiveness. Nakatambak. Hindi natin ginagamit. Paalala lang po. Kasama ako dyan. So my dear brothers and sisters, tama lamang na paalalahanan tayo ng Espiritu Santo. Walang bansa na may gustong ang kanyang sandatahang lakas ay patay-patay. Wala. Maniwala kayo sa akin. Since time immemorial, sa panahon ng mga Alexander the Great na iyan, ang lahat ng mga armies ay kinakailangang matapang, masigasig, malakas. Ayaw ng mga patay-patay. Lusob mga kapatid, ayaw kaya namin. Labanan ng kaaway, kung na lang. Ayaw kung magkaroon ng sandatahang lakas na patay-patay. Katulad ng kung ikaw ay may negosyo, ayaw magkaroon ng mga empleyadong patay-patay, tamat. Tama na yan sa pagiging Kristiyano. Andiyan ang Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, enlighten us. Come, Holy Spirit, guide us. Come, Holy Spirit, inspire us to do what you want us to do, to spread love and the good news of salvation. Muli, purihin, pasalamatan ang Espiritu Santo. Amen. Magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama, ang ating Diyos, upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo sa atin at nang tayo'y bigyan ng gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga may hirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa
sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para lalong pagpalain ng Panginoong Diyos, ng Santa Iglesia Katolika, at lahat ng mga namumuno dito, at lahat ng mga kasapi, kasama tayo upang maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At para sa patuloy na pagbabasbas, pagpapala ng Panginoon sa aming dalawang mga kapatid na kongregasyon na itinatag ng St. Arnold sa pangalan ng Espiritu Santo, ang Sister Servants of the Holy Spirit, Sister Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon, tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. O Banal na Espiritu, batid namin ang pagmamahal mo sa amin. Ipagkaloob mo po sa amin at panatilihin sa amin ang iyong mga biyaya at ang iyong mga kaloob upang kami maging masigasig na tagasunod mo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang kanyang ang paghahaing ito na siya na rin nawang maglahad ng iyong katapatan at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong nilubos ang ginanap ng pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa iyong kanan.
Espiritu'y lumuluko sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika na nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit rahit, sa huli ay iligahit, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, kaysa ni Broderick,
ang aming Apostolic Administrator, kaisa ni Jose Cardinal Advincula, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, Cecilio and Anita, at ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga kaluluwang pinatutungkalan ng panalangin sa banal na misang ito. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at marapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Mariang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol, Saint Jude Tadeus, Saints Arnold and Joseph, and SVD Martyrs, Blessed Maria Josefa, Blessed Maria Helena, the 14 Holy Helpers, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga kapatid ni Kristo, ialay natin sa Diyos sa mga panalangin turo niya ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at tubuhin mo kami sa aming mga sala para ng sa nakakasala sa amin at wag mo ipahimat sa puso at yadyan mo kami sa lahat. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Muli paalala, pagtanggap po ng Holy Communion, huwag po ninyong ibababa ang inyong face mask. Ibaba lang ninyo ang inyong face mask pagka kayo ay nakatanggap na at sa tabi para isubo ang banal na hostia. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Sabay-sabay. Amen. Amen. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Susa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Diyos, Espiritu Santo, at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo sa mga panalangin. We now pray the Holy Spirit prayer. O Holy Spirit, you are the third person of the Blessed Trinity. You are the Spirit of truth, love, and holiness, proceeding from the Father and the Son, and equal to them in all things. I adore you and love you with all my heart. Teach me to know and to seek God, by whom and for whom I was created. Fill my heart with a holy fear and a great love for Him. Give me compunction and patience, and do not let me fall into sin. Increase faith, hope, and charity in me, and bring forth in me all the virtues proper to my state of life. Help me to grow in the 4 cardinal virtues, your 7 gifts, and your 12 fruits. Make me a faithful follower of Jesus, an obedient child of the Church, and a help to my neighbor. Give me the grace to keep the commandments and to receive the sacraments worthily. Raise me to holiness in the state of life to which you have called me, and lead me through a happy death to everlasting life. Through Jesus Christ our Lord. Grant me also, O Holy Spirit, giver of all gifts, the special favor for which I ask. If it be for your honor and glory, and for my well-being. Amen. We pray the prayer to Saint Joseph. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father, and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. We pray the Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Saint Raphael the Archangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, the 14 Holy Helpers, Saint Jude Thaddeus. Prayer of Saint Gertrude, prayer for the souls in purgatory.
Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families, in Jesus' name, amen. Bago po ang blessing, muli ay parangalan natin ang Diyos Espiritu Santo sa kanyang dakilang araw na ito ng Pentecostes. At suggestion ko po ito, personal suggestion ko po ito sa bawat isa kasama aking sarili. Pag medyo tayo ay naguguluhan o nanghihina ang loob, dasalin lang po itong very short prayer na ito. Lord, fill me with the Holy Spirit. Everybody, Lord, fill me with the Holy Spirit. Hindi po yan ipagdadamot ng Ama sa atin sapagkat si Kristo mismo nagsabi, and how much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So ulitin natin ano ang dadasalin sa tuwina. Everybody, Lord, fill me with the Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, both here and online. Patuloy po ang panalangin namin para sa inyong lahat, para sa inyong mga light a candle intentions, mass intentions, and mass offerings. Patuloy po ang panalangin at gumagaling naman sa awa ng Panginoon Diyos ang mga pinagdarasal natin. Katulad ni na Paula and George Fernandez dyan sa Santa Clarita, paulit-ulit natin binabanggit yan. Nagpapasalamat sila sa Panginoon Diyos. Kina Presencia Symbol, Nati Sambilay na lumalakas na po at marami pang mga pinagdarasal natin ang pinagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga panalangin at sa inyong financial support. Makakaasa po kayo na lagi namin kayong pinagdarasal dito po sa National Shrine of St. Jude Thaddeus. Wala po tayong nobina sa araw na ito. Pagtuunan natin ng pansin ang kapistahan ng Espiritu Santo at ang kanyang mga dakilang biyaya at kaloob sa atin. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayo at muli alalahanin ano yung prayer? Lord, fill me with the Holy Spirit. Palakpakan ng Panginoon. Humayo tayo ng mapayapa sa Panginoon. Salamat sa Diyos.